Hello! Magandang araw sa inyong lahat. Narito tayo sa segment ng ating third floor studio na Mind Your Own Opinion with Marlon and Pam. Bis na bis ka. Hindi, may pasyal ka, no? Sunday. So, magsisimba. Oo, usually, pero tanghali na. Akala ko maaga ka Mamaya. lagi. Dahil dito sa... Oo, sorry meeting naman. natin. Hindi, okay lang. Hindi ka nagpasabi dapat collar on a Sunday. Naka-t-shirt lang ako. Usually, pagka sa work, Work? Sa trabaho, pag nagko-cover, usually, mga naka-short lang and... Sure? Pag Sunday. Kahit government office Oh. yung kino-cover mo. Allowed naman, lalo, parang lang may bagyo. Kasi usually, lagi ka nakabihis. Pero pag Sunday, I see to 8. Minsan naman, walang collar, pero siguro nasa mood din. At parang mas masarap pumunta ng simbahan ng kahit pa paano nakabihis. Kasi Alam niyo nakabihis ka po, na nga sa trabaho. Oo. Kaya mas bihis ka na maharap sa tahanan ng Panginoon. Alam niyo po, nakilala namin si Marlon na ganyan na parang, alam mo yung maghapon na, malinis pa rin siya. Tapos yung collar niya, tapos naka-close neck yan, tapos yung tuck-in niya maayos pa rin. Parang laging mamamasyal. Oily. Hindi. Nakita ko, may post ka, nakita ko. Merong na dress for success. Totoo, I believe that. Kailangan You have to- presentable ka. Yeah, dress for success, and when you finally get what you want, you dress the part. Yeah. 'Di ba? Hindi ka naman pwedeng, sabihin natin, hindi ka naman pwedeng nag-usek tayo, pero mayat-maya, ang bihis natin alam mo yung loose pants, na jeans, na chunky shoes. Pero butas-butas pants ko. Oo nga, pero huwag kang mag-deny. May nakita akong post, pumapalo ka over, hindi nga weekend yun namasyal ka. Na-invite, nandun tayo sa Subic nung nakaraan. Uy, thank you ron sa doon ako nag-live Oo nga. Thank you doon sa Sabi hotel ko, na tinuluyan namin. Oo. Na pinayagan ako na makapag-live kahit ng ilang minuto. At pinagtyagaan ako ng ilang viewers natin. Thank you sa mga nagtyaga at nanonood at pati pa rin sa Team Replay. Ang consistent mo nga sa live mo Alam mo kung anong very consistent sa'yo? Yung gumagalaw? Hindi. Ano? Tsaa. Oh, siyempre, yun ang title ng... Pero congrats dun sa sa Dear Pami mo. Oo. Lalo dun sa... Nakakatuwa. Sa tulong ninyo, nakapag-charity work po tayo bago man lang magka Holy Week break. So nakagawa na tayo. May points na po tayo sa heaven. Speaking of heaven, let's talk about the 7th day ng prayer rally ng Kingdom of Jesus Christ and SMNI. Sa 7th day na yon, sumampa ang former President Rodrigo Roa Duterte. At doon, kaya pilit kong ina-emphasize sa yun na masyal doon niya sinabing, ang presidenteng to papasyal-pasyal lang. And surprisingly, our dear President Bongbong Marcos, parang sumagot. Ito yung schedule ko. Saan yung pasya? This is my schedule for today. Where's the paseo? Wala. Yung kasama ko kami, we don't make pasya. We don't make pasya. We don't make pasya. Actually, doon ako nagulat Kaya mo pala sumagot, di ba? Na nagtatrabaho siya. At Hindi anong siya sagot niya? pumapasyal. Oh. Yun, di ba? Ang sagot niya is, parang he showed a paper ng calendar, yung schedule niya, yung itinerary niya, and said, what pasyal? We don't make pasyal. Na naman ako dun sa parang how well should you craft or deliver a message, especially if you are talking to from an international stage. Di ba? Parang napaka-unpresidentiable para sabihin mong we don't make pasyal. For a while nga, akala ko, ano to? Meron bang lalaking version ni Chris Aquino? Nakakalungkot na ganun niya sinagot. And another thing is, meron ka palang issues na pwedeng sagutin. Bakit pinipili mo or piling-pili kung ano yung gusto mong sagutin? Actually, yun yung mas gusto kong puntosan. Una, tama yun, sumasagot ka. Diba? Pangalawa, bakit selective yung pinapatulan mong issue laban sa'yo? May pinakita kang itinerary record mo. Sana ang sunod na ginawa mo, pinakita mo na rin yung drug test mo. Resulta ng Yung drug resulta test. ng drug test Kasi mo, napaka-confident mo Oo, magpakita ng kita mo, itinerary. diba? Tama. So yun nga, sana, tama ka doon, no?
nakapagpakita ka ng proof na, saan dyan ang pasyal. Para sana sa susunod, ito po ang resulta ng aking drug test dahil ako po ay inaakusahan nyo ng ganito o ganyan. Diba? Sana ganon. Yung issue nung pagda-drugs, hindi niya sinagot ng categorically. Yeah. Ang salip ang sinagot niya ron, ang nagpepenta nilang dating Pangulong Yes. Rodrigo Duterte, na siyang humuhusga sa kanya, na nagda-drug siya, isa siyang bangag at isa siyang cocaine user. Alam mo, maraming beses na nating natakel or nababanggit itong issue nito because hindi nasasagot no? Kung may sagot yan, talagang siguro stop na. But marunong ka pala sumagot doon sa partial issue. Di sagutin mo rin yung drug addiction issue. And sometimes you ask, no, bakit kapag si PRRD ang nag-iwan ng statement, lagi siyang natitrigger to answer. No? Siyempre, PRRD yun. At grabe yung grabe pa rin yung popularity ni PRRD. Sa tao, Wala tayong hawak na data, pero yung mga nakakwentuhan natin sa labas, ang sabi nila pagka PRRD, intact pa rin yung magic nandun pa rin, yung Duterte yung magic. base support niya. Yung base support niya nandun eh. Samantalang ang Marcos, hindi na intact, nababawasan pa. Okay. Let's be fair. I think we know na hindi nga siya namasyal. Why? He arrived yesterday. And sa arrival speech niya, Ang sabi rin sa isang social media, lumanding si Kuting. May talaga ganun, ba? may ganun. Oh my God. Okay. He arrived yesterday and during his arrival speech, doon niya sinabi na he was able to gather from his trip to Germany a pledge amounting to $4 billion. $4 billion yata. Magkano sa peso yun? Almost in peso, that's 220 billion pesos. Wow, sana totoo. Pledge. Pero alam naman natin, pagka-pledge, hindi pa yan yung tunay na katotohanan. But we also know na very consistent sila na kapag pledge, they celebrate it. Minsan nakakatakot yung pagka pinapangakuan kayo, no? Kasi yung pledge yan, nangako rin naman ng Pangulo rin sa bigas. Ang daming pinangako niya. Doon sa foreign policy niya, pinangako niya na, di ba? Alam mo, I think we should have a separate episode to talk about foreign direct investment versus the pledges received against the cost incurred ng mga travels, di ba? I think that should be the very basis kung yung bang pledges na nare-receive is worth the travel that they are doing. So we should, I think, have a separate upload or episode on that one. Tama. Maganda. Ano pa ang hindi mo maiiwasan nung dumating siya? Na that you cannot unsee or undo. What do you mean? Pangalawang beses, hindi pinansin ni First Lady si VP Sara. Pangalawang beses ito ibig sabihin, yung unang nangyari yon, wala bang naganap na usap between the couple na parang, darling, huwag mo nang gawin yun, darling. You have a role to play, darling. You are the first lady of the country, darling. Walang ganon. Parang mahirap gawin sa isang presidente yun, lalo kung ang iniintriga sa kanya, under desire siya. Hindi niya kayang diktahan ng first lady nun. Pero role mo yun You have a role to play as the top leader of the country. Kaso nga, mas alpha yung babae. Mas matapang yung babae. So, ewan natin. Sobra bait lang ni Presidente. But how can you do that to someone like the second lady of the country, Vice President Sara Duterte, elected by the people? Someone who has a function, a mandate to the country. And ang catch doon, nag-volunteer si PBBM na ang kanyang Vice President ay BFF niya. Diba? Ngayon hindi mo, di ba halimbawa BFF tayo? Oo. And yung wife mo and then let's say yung partner ko, if meron tayong hindi pagkakaintindihan as BFF, they come in as, uy, pag-usapan nyo yan, sana okay yan. Dapat ganon. Tama. Diba? Parang, kaysa masayang yung pinagsamahan natin. Tama. Diba? And especially, yes, it could be true, or maybe it is really true,
na pagdating sa politics, you don't have permanent friends. You only have permanent interest. Tama? But then, of course, I think also, totoo rin naman na, totoong merong friends, totoong may magkakaibigan. Pero ito, yung political capital ninyo, as being married, and yung marriage na yon is marriage made in heaven, parang nawawala. Kasi nasisira. Considering na presidente siya ng Pilipinas at yung asawa niya, First Lady. Ang problema, nasa karakter ba ni Lisa Araneta Marcos yung bumaba? Or, ewan ko, may nababasa ako sa social media na talagang bratinela yung ale. Sorry sa term. Yun lang nababasa natin sa social media. But it should not overpower your function to support your husband as the president of the country. Kung weak nga yung asawa mong lalaki, tapos super alpha ni babae. So are you saying natin. ang presidente ay hindi presidente? May nagsasabi sa social media, ang tunay na presidente si Lisa Araneta Marcos. Alam mo, may nabasa ako na nalungkot ako kasi parang ang sabi, sa social media din naman, na there was a comment, an alleged comment from her saying, during a party ng mga alta daw, saying na she was heard saying na I would rather be the one controlling him than someone else controlling my husband as the president of the country. So isn't that, kung totoo ha, isn't that an admittance that I am in control? I am doing his role. Grabe, no? Nakakalungkot kung totoo yan. Nakakalungkot lalo na, ano yung term na sinasabi nila? Majority president? And also, mas marami bumoto kay Sara. Kasi 32 million siya eh. 31 million. 32 million kumpara sa 31 million ni PBBM na may accusation pa na yung 31 million hindi mo nakuha ng buo kasi according kay Attorney Glenn Chong, minaniobra pa yon dahil sa pakipag-usap allegedly doon sa Smartmatic, di ba? So, tayo naniniwala naman tayo na nanalo siya. Because we saw people sa ground kung paano yung clamor sa kanya and desire for a Marcos to come back to Malacanang. Nakita naman natin yon. But, siguro, yung sinasabi ni Attorney Glenn Chong is more on the pakiusap na idikit yung numero niya dun sa numero nung ni VP Sara. Minsan mapapaisip ka, no? Yung kay GMA noon, yung Hello Garcia, tinawagan lang sa telepono. Oo. Although nakapwesto kasi si GMA noon, yun lang naman pinagkaiba. Pero etong kay PBBM, kandidato ka, yung asawa mo nakikipag-usap sa Smartmatic. So, medyo may, di ba? Malaking issue yung Hello Garcia, tapos etong Hello Smartmatic. Mukhang may punto si Attorney Glenn Chong, on my personal opinion. Hindi eh. May violation. Because you cannot meet with them. Especially nga, kandidato yung asawa mo at nasasakop yun ng panahon ng kampanya. Kasi you cannot influence whatever will be the result of the voting ng mga tao. Diba? Parang may mali. Ako, personally, I think meron ngang violation, but we leave it to the expertise of Attorney Glenn Chong. And bukod sa violation, meron kang moral obligation na sagutin mo yun, di ba? Tulad kanina, pinag-usapan natin, kaya palang sumagot ni PBBM dun sa partial issue. Yeah. Hindi niya sinagot yung yung pagiging bangag na Pangulo. Bakit dapat sagutin din yung issue na nakipag-usap ka ba talaga, Ma'am Lisa Araneta Marcos, sa Smartmatic? Moral obligation mo yun bilang unang ginang ng presidente ng Pilipinas. Malay mo naman, in 3 months time, di ba, it will be another SONA schedule for him. Malay mo naman sa SONA masagot. Sana. Tingin mo. Pagka nagmilagro. What if sa SONA din masagot na I'm not as what they accuse me of? I'm not an addict or something. Wow. Doon din magpakita. Pero Parang makita mo yung makita mo yung timeline ng from the time na inaccuse ka to the time na Tagal. sinagot mo, ang tagal.
Tagal, Di ba? ang tagal. Kumbaga kung pumunta ka sa isang patay, nagpagpag ka muna, di ba? Para hindi mo madala sa... Sana mangyari Sa sistema Pero mo yung- kumbaga sa pelikula, parang ano yun, Nora Honor, walang himala. Di ba? Uy, parang walang himala. wala. Yun ba yun? Oo. No, yun yung... Hindi, I yun am yung brother. My Oo. brother is It's not a pig. Oo. Anyway, speaking of pelikula, sorry na-segue sa pelikula. Huwag kang nanggagaya ka. Napansin mo yung ano? Merong nag-ala Cherry Hill and Ano yun? yung You're Nothing But a Second Rate. Trying hard. Copycat? Copycat. Sino? Aba, si First Lady Araneta Mar. Bakit? Lisa Araneta Mar. Bakit? Mayroong 43 seconds na video lumabas sa social media na tumatakbo siya. May mga supporters doon, local supporters sa Prague Czech Republic sila. na Kasi nakipag-selfie dun sa mga fans. pero para namang scripted 'yun. Una, Sino bang ginaya niya? Sa tingin mo sinong ginaya? si VP Sara. Bal, you'll never make it. You're nothing but a second rate, trying hard, copycat. Nung nakaraang sa vlog ba natin yon or sa personal ko? Nakita natin, huling-huli natin nakita yung public appearance ni VP Sara. Doon sa rally ng, yung bago nagsalita ang Pangulong Rodrigo Duterte sa SMNI. Sa 7th day. SMNI, Oh, yung 17 nila. day. Talagang yung ali, kahit umuulan, kasi nung dumating siya sa Liwasang Bonifacio, Pinagsisiksikan umuulan. na siya ng tao. Pinagsisiksikan. Tapos, as in kumakamay. Yeah, matyaga niyang kinamay Matyaga. ang tao Matyaga niya. bago siya napapunta talaga sa malapit sa stage, di ba? Tapos nakikipag-selfie yung mga tao. At saka ugali niya yun. Kunento ko nga Trademark nila yan. Trademark niya yun. It's siya mismo, si VP Sara. Ugali, nung nakaraang, yung sa vlog ni Tea of Mead with Puri, kunento ko na kahit nung unang SONA, kasi inorganize namin yun kung natatandaan mo. Yes. Yung rally sa labas. Oo. Bukod tanging ang dumating lang dun sa rally sa labas ng House of Representatives, si VP Sara. We were Na talagang expecting BBM bababa, Oo, no? kasi panay punta ng PSG, panay kausap sa akin. So nung tinatanong ko ang PSG, sino po ba darating? Si Presidente po ba o si Vice President? Sir, hindi po namin masagot for security reason. Yun ang sinasagot ng PSG. Pero siya ang dumating at nung dumating si VP Sara, ginagawa niya yun. Ibig sabihin noon pa, ginagawa na ni VP Sara ang makisalamuha sa mga supporters at mga kababayan natin. Pero itong video ngayon ni Lisa Araneta Marcos, parang parang ang dami nagsasabi na, kahit ako, personal ko, parang parang orokan to plastic di ba? Plastic na, ginaya mo pa, ang cute. Takbo niya, eh. Tapos tumatakbo ka pa lang, hinihingi mo na yung phone, hinihingi mo na yung phone, Oo. hindi ka nakipagkamay. Alam mo, medyo Hindi ka worried ako nag-hi, doon hello. kasi baka madapa. madapa. Kasi yung daan, hindi siya patag. Para siyang, basta may texture yung kalsada no? Laking blooper sana kung nadapa yun. My God, oo nga. Wag naman sana mangyaring ganun. But if we go back to VP Sara, maraming, for me kasi hindi ako matagal na follower niya to have already observed kung ano siya. Recently lang ganun na involved tayo sa campaign, parang doon ko siya somehow na-appreciate na may ganyan siyang babang loob para sa tao, no? Sometimes you don't expect her to do or appear in an event na parang hindi mo expect na hindi to pang hindi kasi to pang VP. Hindi yun darating. Tapos darating siya. Tapos marami siyang role na ginawa na ang ine-expect mo, ang presidente ang gagawa, pero siya ang gumawa. Anong example nito? Yung fallen heroes natin. Siya ang dumalaw. Siya ang lumitaw. Siya ang pumunta. And binigyan niya muna ng pagkakataon bago siya pumunta ron sa wake, Oo. sa burol. Oo. Kung ano lang yun, kung if she had the main role to do that,
siguro, ano pa lang, upon knowing, nandun na yon, lumipad na yon, no? Ang catch doon, yung Pangulo natin, hindi na nga dinalaw yung kamag-anak o mga naulila ng mga sundalong namatay. Eh, yung presidente natin, nasa isang laying sa Australia, di ba? Na ang minahandugan niya ng bulaklak, yung mga sundalo naman, mamayapang sundalo naman ng Australia, di ba? Medyo negative. Anyway, napag-usapan lang naman yun. But you look at her na, di ba, meron siyang incident with a sheriff na binugbog niya or sinuntok niya, di ba? You see her na parang very charming, very naive yung itsura niya, pero yung action niya is, alam mong ipaglalaban ka. True. At ang kaya nangyari yun, yung insidenteng yun, kasi ang pinagtatanggol niya ron, yung mga ididemolish na kababayan Oo, niya. may nakikita siyang naapi. May naapi, Oo, di ba? kaya ipinaglalaban Ibig sabihin niya. noon pa, pusong makamasa na ang makamasa Yes. na ang BP Sara at hindi siya New York, Yeah. New York attitude, Ano di siya, ba? Davao? Oh, Davao to eh. Hindi, di ba? Hindi siya, she's very New York, hindi siya gano'n eh, di ba? But she's very Davao. Oh, she's very And Davao. we know what the Dutertes did for Davao. Inayos nila yan, di ba? Ginawa nilang secured. But I don't know. The point that I'm driving at here is, makita mo siyang ganun siya, pinaglalaban niya ang ape. But look at her, supposedly now in power, not doing anything na para ikinaangat niya from... Parang walang pagbabago. Walang pagbabago eh. Hindi, No? hindi, yung wala kang makitang sosyalera to. Oh, yeah. Abogada rin naman to. Oo. Pwede rin namang inisnab niya ang ang send-off at saka arrival, di ba? Pwede namang hindi siya mag-appear Grabe, dun eh. no? Pero Napaka-state- she yung statement, allows ano herself na nandito ako sa sitwasyon na to dahil role ko to. This expected of me na dapat nandito ako. She allows it. Tama, Di ba? tama. Inaalaw niya eh. Even knowing na baka magkaroon na naman kami ng encounter na ganito, pero sige, I'll be the bigger person, I'll do it because it's my role and I'll do it for the country. Send off, arrival. 2 beses kang iisnabin, and ito pa ang manotice mo ha, kapag dun sa lounge, bago sila pumunta sa runway, di ba? Bakit laging mag-isa siya sa upuan? Umiwalay, no? Hinihiwalay siya, ina-isolate siya, at wala ding tumatabi sa bali wala kanya. sa kanya yun, no? Wala sa kanya yun. Baliwala. Pagkatapos Nakita mo ng- yung pagiging confident ng Allen, yung predicament niya na alam niya iisnabi na naman siya, di ba? Pansinin mo rin sa opening na parang I'd like to acknowledge the presence of Pasay City Mayor ganito, si ganito, si ganyan, si ganito, and of course VP Sara. Why can't the VP's Dapat una. name be first? Una siya. Oo. Asan ang protocol? Nasaan ang protocol sa role na to? Parang nakakabastos, no? Oo. Parang why do you allow it? Nawala yung yung you call yourselves protocol pero you don't know how to act on the protocols. Bakit? No? Nakakalungkot. Nakakalungkot yung nangyayari. We are not we are trying here as much as possible to be objective about issues. Oh, if Sabihin na sige. naman, DDS tayo. Oh, sige, okay lang yan, sige. You try to be objective. Now, anong sasabihin mo? Ako, cut? Kahit BP Sara, Hindi, sa nangyayari, anong magandang meron sa pangyayari? wala. Sige, ako, I will try as much as possible to be objective about it. Nagkaroon ng pledge, but again, you define pledge is another issue. Na-convert That's na ba yung another pledge story. na yan? Naging makatotohanan ba yan? Yun Dapat nga. nga magkaroon ng isang malinaw na datos na nakailang biyahe ng presidente? 23? 22? Within 2 years, ha? Ito yata yung Mas marami pa siya, yung mga travels niya, mas marami pa sa buwan ng taon. Actually, no? Oh, totoo Kasi sa isang taon, meron lang tayong 12 months. Oh, 14 yata hindi sure. Ang nagawa niya last year or 16, Yeah. 'di ba? Sana magkaroon din ng ng data na nakailang travel ba si FBR? That's what I'm gonna do sa next topic po Yun. natin or sa next episode Anyway. natin. Kukunin natin ang datas ng number ng pledges na nagkaroon na. But I am very sure na hindi natin makukuha ang travel cost dahil, 'di ba? Remember yung kainitan ng napakaraming sumama sa isang event ay sa isang travel, hinihingi ng mga tao sa FOI ang cost incurred ng travel
pero wala silang nilabas. And I believe he also mentioned during a press conference, or was it in the SONA he mentioned, na ilalabas natin ang cost ng travel na yan. Excuse But never lumabas. We are on his second year already. Pero malay mo naman, nagpakita ng kanyang itinerary record si PBBM, di ba? Na sinagot niya yung partial issue. Malay mo naman, ipakita niya rin yung magkano yung ginastos at magkano na yung na-pledge. Para Marlon, mabunggo. puro lang tayo malay. Kala mo lang malay, pero hindi. Para naman, gusto ko makita, mga kapalo, gusto ko makita yung triangle. Balikan ko yun. Hindi ako makamove over doon sa, yung takbo talaga ni First Lady. Buti nga walang loko-loko doon na gumano ng paa para bakit, takirin no? siya, di ba? Alam mo bakit marami Kumusta nagsasabi naman yung na motor? hindi... Pasensya na po sa motor. Alam mo bakit marami nagsasabi na hindi organic, hindi sincere, at scripted yung Kasi una, may hindi siya nakipagkamay, may hindi siya nakipagkamustahan. Local man yun, or mga Pilipino nating nakabase doon sa Czech Republic, hindi siya nakipaghuntahan. At talagang, ang dating niya lang doon, kinuha niya lang yung telepono at siya pa nag-selfie. Lalo kung alam mong kailangan sa publicity lang. Posible yun eh. Ang akin lang, para maging authentic yung mga ganong drama, eksena nyo, sana nakipagkamay ka man lang. Pansinin mo, mas matagal pa yung tinakbo ng Ali kaysa mag-selfie. So, selfie lang tapos wala na. Pabalik ba tumakbo rin siya? Hindi na, naglakad na. As in, Hanapin mo yan. Mas lalakad na updated ka pa kakaliwa sa sa akin. Lakad Hindi na kasi yun. natawa. Sabi ko na to. May nakita ko sa TikTok, yung selfie na, yung part na tumatakbo, I only heard about it, but I haven't seen the full video. Kaya tinanong ko yung bang pabalik, tumakbo Alam din ko siya. hindi. Alam ko hindi. Naglakad Kasi na eto lang. nasa yung security niya. May security siyang foreigner doon na, alam mo yun, kumbaga sa Amerika, usually nagpro-provide ng mga homeland security. Anyway, Ako, sa akin, sana yung sa susunod, maayos nila yung sa kanila ni VP Sara, no? sana. Na, Sana. At saka kung gawa ka ng bagong eksena, huwag ka na manggaya. kaya lang Diba? kasi yung ginawa niyang consistent, hindi niya pinansin. Dapat man lang sana, kahit even if it's just a play, or you play pretend na okay kayo, sana ganun, kasi role mo yun eh. Nakipagplastikan ka na nga. Hindi makipagplastikan ka na rin. And diba? it makes you a strong leader if you play that role na kahit ano yung meron tayo na hindi pagkakaintindihan dahil yung father mo is being against us, yung mga ganun, at least tayo okay tayo. Kasi in fairness to BBM, consistent naman siya dun sa sa ginawa niyang promise na BFF tayo ha. Consistent naman siya eh. Siya yung sweet person na nag-a-approach kay Sara eh. Sige, you see somehow an awkward feeling between them kasi hindi na yung kagaya ng dati. Tama, na nagbibiroan pa. Yes, Oo. but he has the decency to approach her and play fun with her. Diba? Parang ganon. Na yun ang dapat. Ayun ang dapat. At saka sana ikaw, as the elected personality, kausapin mo naman yung partner mo na sabihin mo, darling, huwag naman ganyan. Sige na, darling, for our future and our children's future. And once you're out of the office, akala mo ba yung mga senaryong yan online mawawala? Hindi. It will haunt you forever until it's there. Saka lalo lang sila napipintasan ng presidente bilang lalaki sa kanyang misis. Napipintasan si First Lady bilang First Lady na dapat meron kang pino-project na maayos na role na bilang unang ginang ng isang bansa na pareho naman kayo abogado. May pinag-aralan ka naman, New York ka naman, di ba? Ano mo yun? Hindi ko rin alam bakit ganun. Ako, sige. Ano Akin, insecurity? I think a big part of it is, yes, that insecurity. Oh well, bagay. Pero kung Tingnan sakaling magkaroon ng yung dalawang pag-aaway, no? Wag naman. Wag naman. Sa ganyang pag-aayos, it cannot just be one person willing and the other one
playing. It cannot be that. It has to be a mutual decision or desire na dapat okay tayo. And then, bigger picture yung reason nyo ng pagiging okay tayo. It's to unite our team. Nakita niyo na bang umiinom si BP Sara ng alak? Nakita natin siyang having fun sa mga party. Kapag kailangan na naka-costume siya, videoke, kumakanta siya. But I never saw her na may hawak ng bote or baso na alcohol ang laman. Nakita mo na ba ever? Hanap tayo. Wala eh. Hanap tayo. Oo, eh. Please, if you are watching this at may ganon, prove us wrong. Oh, hindi, okay lang. Kung umiinom ka, pero hindi yung, kasi First Lady, ang issue sa kanya, alcoholic. Di ba? May nagsasabi, umaga pa lang, lumalaklak na. Sana sagutin din niya. Sana mali, di ba? Umaga, tanghali, apunan. Well, kung meron naman siyang karapatang gawin, ang hindi sumagot sa mga accusations sa kanya dahil ang easiest excuse na meron kayo is, wala naman akong mandato. Bakit po kailangan sagutin yan? Kung ganyan ang, kung ganyan ang dahilan niya, hindi maaari. Kung lang, ina-assume lang naman. Kung lang, for the sake of Ano argument ka ba? lang. Bakit siya sasagot? Yung asawa nga hindi sumasagot. Actually, Diba? yun. Pero, di ba, bilang asawa ng presidente ng Pilipinas, meron ka pa rin moral obligation, moral responsibility, na ipakita mo na karapat-dapat yung pamilya nyo para sa maayos na pamamahala. Kasi kung mismong sa ugali, may nakikita hindi maganda, paano pa ang paghawak mo sa isang gobyerno? Tama, totoo yan. Diba? Totoo yan. Ano ang abangan natin? Ito, ako lang din ha. Sana magkaayos finally si First Lady at VP Sara para sa ikabubuti ng buong imahe ng executive. Sana. Diba? Sana. Pangalawa, tingnan natin kung magkakatotoo ang sinasabing pledge from Germany trip na $4 billion or amounting to 220 billion pesos. And hindi lang itong Germany, kundi yung the rest ng result ng iyong pag-travel and declaration ninyo ng pledges, sana mangyari. And yes, let's find time again na makaupo at i-discuss naman natin yung mga foreign direct investments versus pledges versus the cost incurred during their travels. Yeah. Speaking of aabangan, Mhm. ayun pa rin. Marami pa ring mamayang Pilipino ang nag-aantay sa sagot Yes. na kung totoong nagko-cocaine siya o hindi. At marami pa ring mamayang Pilipino ang nag-aantay ng sagot na magpapadrug test siya or kung kailan siya magpapadrug test. Dahil tulad nga nung napag-usapan natin kanina, sinagot mo yung issue nung pasyal-pasyal na hindi ka namamasyal. Alam mo, Sagutin mo yung issue ng drug addiction. ikat kita dyan. Singit ako ha. Kasi dyan sa sagot na parang yung pasyal, ang perfect na sagot dyan, yung sinagot mo na are you an addict? Di ba tinanong siya? Parang paalis din siya nun. Parang addict daw po kayo, ganyan. I will not even dignify the question by giving it an answer. Sana doon niya sinagot na parang papasyal-pasyal ka lang. Sana doon mo sinagot yan. And then yung issue ng nagdodroga daw po kayo, ganito, ganyan. Sana yun ang sinagot mo. Etong test ko, negative ako, At dapat ganun, diba? maging makulit ang media, no? Yeah. Na Well. itanong lagi yun, no? Na, alam mo yun, laging itanong. Na sabi ko sana, merong isang media forum man lang abroad na may... Well, nangyari. magtanong. Well, that happened in Australia, di ba? Pero yung drug issue, wala pa eh, di ba? Oo nga, no, Drug dapat issue. natanong na rin ng Sana may Australian, ganun, no, reporter. Kasi sigurado ko kung meron man sa mga kasama natin sa Malacanang press court, sala at walang maglalakas ng loob. Sana mangyari yun. Yun yung mga inaabangan natin. At syempre, ang inaabangan natin, kailan yung hakbang ng Mag-Isog. So, Yes. dahil Holy Week, Yeah, I think wala. Wala. For this March, wala because of the Holy Week season that we have. And may sinasabi sila, by April, meron na sa Bulacan. We don't know yet. It's still unofficial. Again, like we said before, maririnig nyo rin po sa amin kapag meron na kaming mga impormasyon. So, actually hindi lang Bulacan, meron pa isa sa Visayas. akala ko Luzon. Visayas, Mindanao, then Luzon. Yun lang naririnig ko from my end. Bukod sa Bulacan, meron pa sa Visayas. At medyo lalo catchy itong sa Visayas kasi malapit lang ito o baka sa mismong bayan o lungsod pa ito
na isa sa pinaka-controversial na politiko Alam ko ngayon na, sa alam atin. ko na. Wag muna natin Wag mo na sasabihin sabihin. kung ano Bitihin yan. natin ha? sila. Bibitihin namin kayo. Oo. Guys, kung ano man po ang take ninyo sa mga napag-usapan namin, iwan nyo lang po dyan sa comment box. And please, don't forget the LSS, Like, share, share, and subscribe. subscribe. Ako po si Pam. Ako po si Marlon. At narito po tayo sa Third Floor Studios sa segment natin na Mind your own opinion. Thank you, you. Lord. Thank you. Pero di ba may ano ka? Parang injured ka? Sakit eh. So nakapalo ka mabuti? Nakapalo, masakit, pero ang sabi nung tinanong ko yung therapist ko, yun kagad ang tinanong ko eh. Kasi nung nalaman, nung may nararamdaman ako, aga ka na mag-retiro sa golf. Sabi nung tinanong ko sa foreigner therapist, sabi ng therapist, kailangan ko ilaro kasi baka malawang maglaro. Pero di ba sa golf mo rin nakuha Sa yan? golf din. Oh, sige, ayaw nyo madala Hindi. ha? Ano kung tama yung understanding ko ron sa sinabi ng therapist. Sa iniinom din na gamot, kaya medyo yung tapos pag tumatanda tayo. Ikaw lang ginamay mo pa ako. Kami, pag tumatanda kami, darating ka rin dyan. Pag nagkakaedad, I know tapos you. may iniinom I kang feel gamot, you. magiging. Darating ka I dyan. feel Huwag kami you. inip, malapit na yan. Ang aming opinion ay opinion namin. Kung may iba kang opinion, mag-vlog ka rin. Huwag niyo po kaming tatakutin dahil takot na kaming matagal na sa Diyos na pinaniniwalaan namin. So huwag kang manakot dahil hindi ka Diyos.